Kaagad naman napunta ang eksena sa rental housing ng Ziyang City, at sa loob nito ay nakangiti na tinawag ni Gabo ang kanyang kapatid na si Nooyu. Masaya naman na binati ni Nooyu ang kanyang kapatid. Kaagad naman lumapit si Gabo sa kanyang kapatid at tinanong niya ito kung okay lang daw ba ito dito sa loob ng kanilang bahay ng mag-isa. Kaagad naman sumagot ang bata na ayos lang siya at medyo na boring lang siya dito sa kanilang bahay ng mag-isa. Sa sinabi ng bata ay nais na sana niya na sabihin ang patungkol sa pagbukas ng library at newspaper office, ngunit biglang nabahala ito sa sitwasyon ng kanyang kapatid dahil kung hindi ito matanggap dahil sa kanyang kapansanan ay baka masaktan ito ng lubos. Dahil sa mahabang pagiging tulala ni Gabo ay nag-alala nang nagtanong ang bata sa kanyang ate kung ano daw ang nangyari sa kanya. Nakangiti naman na nagsabi si Gabo na wala daw. Maya-maya pa ay nakangiti naman na nilabas ni Gabo ang binili nitong meat buns para sa kanyang kapatid upang kumain ito. Maging ang bata ay naglabas din ng steamed buns at nakangiti na nagsabi na ito daw ang pagkain na binili ng kanyang ate kahapon, at kainin daw nito dahil gutom ito sa pagtrabaho ng maghapon. Sa nakita ni Gabo ay nagulat ito dahil binili daw niya ito kahapon, bakit hindi nito kinain. Sumagot naman ang bata na hindi naman daw siya gutom at ang kanyang ate ay pagod ito kaya siya na ang kumain nito, kasabay naman ang pagtunog ng sikmura ng bata dahil sa gutom. Sa narinig ni Gabo ay nagalit ito at sinabihan ang bata na pakinggan daw nito ang kanyang tiyan na halatang gutom ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay pati ang sikmura ni Gabo ay tumunog din dahilan para mapatingin ang bata sa kumakalam na sikmura ng kanyang ate. Dahil sa kaganapan ay naging awkward ang mga pangyayari at tila nagkahiyaan ang magkapatid sa kanilang mga nasaksihan. Maya-maya pa ay sabay nang nagtawanan ang dalawang magkapatid sa mga kaganapan. Inabot naman ng bata ang pagkain sa kanyang ate at nagpahayag na hindi daw niya kayang ubusin ang dalawang tinapay na ito kaya samahan daw siya nito. Tinanggap naman ni Gabo ang alok ng kanyang mumunting kapatid. Kaya sabay nang kumain ang dalawa ng masaya. Ang bata naman ay muling nagsabi sa kanyang kapatid na pwede daw itong magtrabaho sa kanilang Lord Louie at tinitiyak niya na marami itong pwedeng pasukan na trabaho doon. Nakapikit naman na nagsabi si Gabo na ang tanging alam lang niya bagawain ay ang makipaglaban, at ang kanilang Lord Castellian ay hindi siya kilala, kaya mas okay na daw ang ganitong sitwasyon. Ngunit sa kanyang isipan ay nagsabi na kung magtrabaho siya sa Kastilyo ay hindi niya mababantayan ang kanyang kapatid. Ngunit tila napansin ito ng bata. Kaya malungkot itong nagsabi sa kanyang kapatid na patawad dahil pabigat siya sa kanya. Sa mga sinabi ng bata ay mabilis nang hinalikan ni Gabo ang ulo nito at nagsabi na magkapatid sila. Kaagad pa nitong niyakap ang kanyang kapatid at nagsabi na kahit kailan ay hindi ito naging pabigat sa kanya. Sa isipan ni Gabo ay nagsabi na ang dahilan kung bakit nagkaganito ang kanyang kapatid dahil sa kanya. Bumalik naman sa alaala ni Gabo ang nakaraan kung saan ay pasan-pasan ito ni ng kanyang kapatid si Gabo, at habang tumatakbo sa mayelo na daan at pinipilit nilang makatakas sa mga tao na nais kunin sila. Dahil sa sobrang hina ng katawan ni Gabo noon ay si Nooyu ang tumulong sa kanya para gumaling ito. Dahil sa wala itong suot na sapatos pandepensa sa lamig ay makikita natin ang panginginig ng mga paa nito sa sobrang lamig na kanyang nadarama. Kinabukasan ay naging maayos na si Gabo at masaya naman na binati ni Nooyu ang kanyang ate. Maya-maya pa ay kaagad na ding nawala ng kamalayan ng bata dahilan para matamba ito, at ipinapakita sa larawan ang mga pinsala nito sa kanyang dalawang paa. Bumalik naman sa kasalukuyan at habang pinagmamasdan ni Gabo ang kanyang kapatid na nagbabasa, ay sumagi sa kanyang isipan na ang paa ng kanyang kapatid ay napuli dahil sa naranasan na sobrang lamig. At ang nagagawa lang nito ngayon ay ang pag-upo at ang paghiga, kasabay pa nito ay unti-unting nababawasan din ang kalusugan ng kanyang kapatid. Maya-maya pa ay naging seryoso ito at nagsabi sa kanyang kapatid na magtrabaho daw siya ng maigi para makahanap sila ng magandang matitirahan at makakabili din sila ng karne araw-araw. Bukod pa dyan ay bibilhan niya pa ito ng mga libro dahil mahal nito ang pagbabasa. Ngunit ang bata ay nagsabi sa kanyang kapatid na ayaw niya talaga na manatili palagi sa bahay at nais niyang magtrabaho. Mabilis naman pinaliwanag ni Gabo kung nag-aalala daw ba itong kanyang kapatid patungkol sa mga gastusin. Huwag daw itong mag-alala dahil sapat naman ang kanyang kinikita sa paggawaan ng tela para sa gastusin dito sa lungsod. Malungkot naman na yumuko ang bata at nagsabi na alam niya na hindi siya makalakad, pero may alam siyang trabaho kagaya ng transcription at pwede siya doon dahil marunong siyang magsulat at magbasa.
Muli pang hinawakan ni Nooyu ang kanyang kapatid at nakiusap na dahil lubhang na boring na daw siya sa bahay at ayaw niya na maging walang silbing tao. Nag-aalala naman si Gabo habang pinagmamasdan nito ang seryosong pagmumuka ng kanyang kapatid. Maya-maya pa ay naawa si Gabo at hinawakan nito ang ulo ng kanyang kapatid at nagsabi na may bagong bukas na newspaper office at library ngayon at naghahanap ito ng mga tauhan, kaya tinanong niya ang kanyang kung pupuntahan daw ba nila ito ngayon at gusto daw ba nito magtrabaho doon. Sa narinig ng bata ay masaya itong sumang-ayon sa kanyang kapatid at pinasalamatan niya ito. Masaya naman na pinagmamasdan ni Gabo ang kanyang masayahing kapatid. Kaagad naman lumipat ang eksena sa newspaper office kung saan ay may mga taong nagsubok na maging empleyado sa nasabing opisina. Ngunit tila hindi naging masaya sa mga nakikita ni Louis Fang at muli itong nagtanong kung mayroon na daw ba karapat-dapat na maging editor. Sumagot naman na wala pa daw. Kaya muli na itong tinawag ang pang-ika-37 na aplikante. Maya-maya pa ay pumasok naman sina Gabo sa loob na pasan nito ang kanyang kapatid sa likod at nagsabi na sinamahan niya lang daw ang kanyang kapatid para sa interview. Makikita natin na nangliit ang mga lalaki sa paligid ni Gabo dahil sa laki nito. Maging sina Louis Fang ay napatingin din ito sa malaking nilalang na dumating. Mabilis naman pinakilala ni Mina na ang malaking oso na yan ay si Gabo na siyang nirekomende sa kanya bilang isang guard. At ang nasa kanyang likuran ay ang kapatid nito na si Nooyu na hirap sa paglalakad. Kaagad naman na lumapit si Louis Fang sa tao at nagsabi na siya daw muna ang mag-interview ngayon, na mabilis din naman na sinang-ayunan ng lalaki. Pinaupo naman ni Gabo ang kinakabahan na si Nooyu upang umpisahan ang interview. Nagsabi naman si Louis Fang na huwag daw itong kabahan. Pagkaupo ni Louis Fang ay nakangiti itong sabi na mabait daw siya, kaya simulan daw muna nila ay ang pagpapakilala nito sabay kumuha ng papel si Louis Fang. Malumanay naman na nagpakilala ang bata at nais nitong mag-apply bilang isang editor, at pinakilala din niya ang kanyang kapatid na si Gabo na nagtrabaho sa paggawaan ng tela. Muli namang nagtanong si Louis Fang kung marunong daw ba itong magbasa at magsulat. Nakangiti naman na sumang-ayon ang bata, pero maliban na lang daw sa mga rare na salita. Maya-maya pa ay iniabot na ni Louis ang papel at pinaliwanag nito ang gawain ng isang editor. Kailangan daw niya makita ang sulat kamay nito at gumawa ito ng artikulo patungkol sa lungsod ng Ziyang City. Sumang-ayon naman ang bata at mabilis naman na inabot nito ang papel at panulat kay Louis Fang. Maya-maya pa ay kaagad din nagsulat si Nooyu ng isang artikulo, ngunit si Gabo na pinagmamasdan ang ginagawa ng kanyang kapatid ay hindi maiwasan ang pag-aalala. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ang ginawa ni Nooyu at kaagad nang binasa ni Louis Fang. Samantala ang dalawang magkapatid ay bakas ang kaba habang pinagmamasdan si Louis Fang. Ilang sandali pa ay nagpahayag si Louis Fang na ang kasanayan sa pagsusulat ni Nooyu ay hindi pasado bilang isang editor. Pero bibigyan niya ito ng dalawang pagpipilian, ang una ay kailangan nitong matuto ng pagsusulat sa pagtuturo niya, at makakakuha ito ng 1/3 na sahod na may kabuuan na isang silver coin kada buwan kung masanay na ito. At ang pangalawang pagpipilian ay tanggihan ng unang alok. Sa mga pahayag ni Louis Fang ay namumula at masaya na pinili ng bata ang unang pagpipilian. Si Louis Fang naman ay sinabihan nito ang bata na bumalik ito bukas dito sa newspaper office para turuan niya ito ng mga basic na mga bagay, na masaya naman na sinang-ayunan ng bata. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang nag-iba ang ekspresyon ng bata, nakayuko itong nagtanong kay Louis Fang kung bakit siya pinili nito. Dahil batid naman daw niya na hindi siya makalakad at makapunta sa ibang lugar kung wala ang kanyang kapatid. Naging malungkot naman ang tingin ni Louis Fang at tila naawa ito sa bata. Maya-maya pa ay kaagad nang tumayo si Louis Fang at inutusan niya si Boy Peklat na magtungo sa kastilyo at hanapin si Nicole. Ipakuha nito ang bagay na nasa loob ng cabinet number 16. Kaagad naman sumang-ayon si Boy Peklat. Ilang sandali pa ay lumapit si Louis Fang kay Nooyu at sinuri nito ang mga paa. Habang hinawakan ni Louis Fang ang mga paa nito ay tinanong niya ang bata kung may nararamdaman daw ba ito. Sumagot naman ang bata na mayroon siyang nararamdaman na kakaunti. Naisip naman ni Louis Fang na ang nerve sa paa nito ay hindi pa tuluyang nawasak, at namangha siya dahil ang mga tao dito sa mundong ito ay malakas at kayang magpagaling ng mabilis ang kanilang mga pinsala. Nang masuri ni Louis Fang ang mga paa ng bata ay pinayuhan niya ito na panatilihing laging magsuot ng sapatos para mainaitan palagi ang mga paa nito,
Inutusan niya pa ito na hilutin nito ang kanyang paa ng 3 beses sa isang araw para damaloy ang dugo ng maayos. At ang paa nito ay magkakaroon ng pakiramdam sa ganitong paraan. Masaya naman na sumang-ayon ang bata at tatandaan daw nitong lahat ang mga pahayag ni Louis Feng. Makalipas ang ilang sandali ay nakangiti nang nagsabi si Nicole na dala na nila ang bagay na pinakuha nito, na kaagad naman inutusan ni Louis Feng na buksan daw nila ang box. Pagkabukas ng kahon ay isang wheelchair ang tumambad sa larawan at namangha na nagtanong ang bata kung anong bagay daw iyan. Nakangiti naman na nagsabi si Louis Feng na para daw ito sa kanya ay subukan na daw nito at umupo na ito. Nang makaupo ang bata ay napawaw ito sa ganda, inutusan naman ni Louis Feng ang bata na subukan nitong paikutan ang mga gulong. Sa ginawa ng bata ay labis itong namangha dahil gumagalaw na daw siya. Pinaliwanag naman ni Louis Feng na ang bagay na iyan ay tinatawag na wheelchair at nakadisenyo ito para sa mga tao na hindi makalakad. Ilang sandali pa ay seryosong nakangiti si Louis Feng at nagsabi na sasagutin na niya ang tanong nito kanina kung bakit siya ang kanyang pinili. Pinaliwanag nito na hindi lang sa paa ibabase ang kakayahan ng tao, kahit hindi ito makapaglakad kung may dedikasyon itong magtrabaho ay daig pa nito ang nakakalakad na tao. Bukod pa dyan ay pumipili siya ng maingat sa tao na gusto niya kahit na ito ay hindi gumagalaw. Sa mga pahayag ni Louis Feng ay namumula ang pagmumuka ng bata at hindi makapaniwala sa mga sinabi ng kanyang Lord Louis Feng. Maya-maya pa ay masaya itong nagsabi ang bata kay Louis Feng na magtrabaho siya na maayos at hindi niya bibiguin ang kanyang Lord Louis Feng. Pati si Gaba ay yumuko at nagpasalamat kay Louis Feng dahil sa ginawa nito sa kanyang kapatid. Kaya bilang kapalit ay susundin niya ang lahat ng ipag-uutos nito. Nakangiti naman na sinabihan ni Louis Feng si Gaba na magtrabaho ito sa kanya bilang isang guard at si Mina na ang magsabi sa iyo lahat ng mga detalye, na kaagad naman sumang-ayon itong si Gaba. Mabilis na lumipas ang mga oras at napunta ang eksena sa newspaper office. Pagdating nila Louis Feng ay may mga bata na nakaabang at binati nila ang ating bida at nakangiti naman na pinasok ni Louis Feng ang mga ito sa loob. Nang makapasok na sa loob ng opisina ay makikita ang mga naruroon na nakayuko at mga kabado na tila takot ang mga ito. Dahil sa nakita ni Louis Feng ay kaagad nitong sinabihan ang mga naroon na huwag daw sila kabahan. Dahil sa mga sinabi ni Louis Feng ay masaya naman na nagsingiti ang mga ito ay masayang nagsabi na naririto daw sila para mag-apply ng trabaho. Nakangiti naman si Louis Feng habang hawak nito ang dyaryo at sabihan niya ang mga naruroon na mga bata na ang mabibigay niyang trabaho ay magbenta sila ng dyaryo. Sinabi nito na nasa 500 na bilang ang mga dyaryo at may halaga ito na 2 steel coins kada isa. Ang bawat isa na kanilang maibibenta na dyaryo ay bibigyan niya sila ng 1 steel coin. Masayang-masaya naman ang mga bata sa kanilang narinig at kumislap ang kanilang mga mata dahil malaki ang kanilang kikitain sa pagbenta ng mga dyaryo. Nagtanong ang isang bata kung tunay daw ba ito. Masaya naman na sumang-ayon ang ating bida at pinahayag pa nito na hindi lang ngayon sila magtinda bagkus ay araw-araw. Lumabas naman sina Boy Peklat na may dalang mga tinapay at nagsabi si Louis Feng na ang bawat magtinda ng dyaryo ay libre na ang kanilang almusal. Sa nakita ng mga bata ay masayang-masaya ang mga ito dahil amoy masarap daw ang mga tinapay. Sa mga ibinigay na tinapay ni Louis Feng ay lalong naging masaya ang mga bata at pagbutihin daw nila ang pagbebenta ng dyaryo. Maya-maya pa ay inutusan na ni Louis Feng na kumain na sila at pagkatapos ay simulan na nila ang pagbebenta para mabilis na silang kumita ng pera. Masaya naman na sumang-ayon ang mga bata dahil sa mga pahayag ng ating bida. Kaagad naman napunta ang eksena sa isang kalye ng Ziyang City kung saan ay masayang nagbebenta ang mga bata ng dyaryo. Napansin ito ni Lane at ng kanyang nobya kaya nagtaka sila kung anong newspaper iyon na benibenta ng mga bata. Ang babae na si Lizao ay tinanong nito si Lane kung ang newspaper na yan gawa daw ba iyan ng kanilang Lord Louis Feng. Hindi naman alam ito ni Lane kaya bumili na lang daw sila para malaman nila ito na kaagad naman sinang-ayunan ng kanyang nobya. Nang makalapit sila sa bata ay nagtanong si Lizao kung magkano daw ang dyaryo. Nakangiti naman na sumagot ang bata na 2 copper coins ang isa. Kaagad naman na binuklat ni Lizao ang dyaryo at namangha ito dahil nakasaad daw lahat ng mga balita dito sa papel na ito. Nakita naman ng babae ang nakalagay sa balita na ang ginagawang tulay sa Yushui River at ang advertisement naman patungkol sa mga lollipop ni Annie.
Tinawag nito si Lane para tingnan nito ang nasa dyaryo na kaagad naman itong tumingin si Lane. Nagtanong si Lizao kay Lane kung posible daw ba kaya na makagawa ng tulay doon sa Ushui River. Dahil batid naman nila na napakalapad ng ilog na iyon. Mabilis naman na sumagot si Lane na kung ideya daw ito ng kanilang Lord Luifeng ay sinisigurado niya na posibleng magawa ito. Nakita din ni Lizao ang mga binibenta ni Annie na mga lollipop na nasa 300 na piraso, namangha pa ito dahil ang pinakamahal daw na lollipop ay may presyo na 10 silver coins. Masaya din naman si Lane sa sinabi ni Lizao dahil pwedeng maglagay ng advertisements din dito sa dyaryo na ito. Muling nagpahayag si Lizao na kung maglalagay ng advertisement sa dyaryo ay may halaga na 500 na copper coins, kaya sa kanyang palagay ay matutuwa ang mga merchant dito at hindi na sila mahihirapan na ialok ang kanilang mga paninda. Nag-isip naman si Lane na mabilis din ito malalaman ang mga paninda dito ng mga bagong dating na merchant dito sa kanilang lungsod. Napunta ang eksena kay Tori na malungkot dahil kahit binabaan na niya nagpresyo ng mga paninda niyang damit ay wala pa din siyang mga customer. Narinig naman nito sa labas ang sumisigaw na nagbebenta ng newspaper, kaya napatayo ito at muling nagtanong sa kanyang isipan kung gawa daw din kaya ito ng kanilang Lord Luifeng. Kaagad naman siyang bumili ng isa sa nagbebenta, mabilis niya itong binuksan at masaya siya sa kanyang mga nababasa dahil pwede daw siya mag-advertise dito sa dyaryo. Ngunit biglang naging seryoso ito at nag-alangan dahil magbabayad daw siya ng 500 na copper coins kada araw na pag-advertise na talagang medyo may kamahalan daw ito. Ngunit biglang nagpunta si Tori sa newspaper office at nagsabi ito sa kanyang isipan na kalimutan niya na lang muna ang mahal na presyo, dahil ang mahalaga daw sa ngayon ay makilala ang kanyang tindahan nang sa ganon ay kumita siya at hindi maisara ang kanyang negosyo. Sa loob ng opisina ay nagsabi si Luifeng kay Tori kung mag-advertise daw ba ito sa pamamagitan ng dyaryo. Kaagad naman na sumang-ayon si Tori, dahil ang kanyang negosyo ay malala na ang pagkalugi kahit binabaan niya ito ng presyo ang kanyang paninda ay wala pa rin nabili. Kaagad naman ito naglabas ng 2 silver coins, at sinabihan niya si Luifeng na babayaran niya muna ang advertise sa loob ng 4 na araw at pakikiramdaman niya muna kung may magbabago sa kanyang tindahan. Nakangiti naman si Luifeng kay Tori at nagsabi kung may mga slogan daw ba ito na ilalagay sa kanyang patalastas. Malungkot naman na nagsabi si Tori na first time niya daw itong gagawin kaya si Luifeng na daw ang bahala sa lahat. Muling nagtanong si Luifeng kung magkano naman daw ang pinakamurang damit na kanyang binibenta. Kaagad naman sumagot si Tori na 10 copper coins ang pinakamurang damit. Mabilis naman na binigyan ni Luifeng ng slogan ang patalastas ni Tori na may pinakamurang damit na nagkahalaga ng 10 na copper coins sa tindahan ni Tori. Dahil sa narinig ni Tori ay natuwa ito ng lubusan dahil maganda daw ang naisip ni Luifeng na slogan. Samantala biglang naging seryoso si Luifeng at sinabihan niya si Tori na dapat maliwanagan ito, dahil kung ang slogan niya ay hindi nagtugma sa presyo sa kanyang tindahan ay kaagad nang aalisin ang patalastas nito. Bukod pa dyan ay dapat din itong ipaliwanag sa mga tao kung bakit hindi ito tumupad sa presyo doon sa kanyang patalastas. Kaagad naman nagsabi si Tori na tunay ang lahat ng kanyang mga sinabi patungkol sa kanyang mga paninda at hinding-hindi siya magsisinungaling. Nagbuntong hininga naman si Luifeng at pumayag na ito, kaya inutusan niya si Nooyu na iliste daw nitong lahat ang mga kanyang sasabihin. Pinaliwanag ni Luifeng na ang patalastas ay aabot sa 7 araw, kung lalampas doon ay mag-iiba na ang presyo at tataas ito ng bahagya, at ang paalala na ito ay magaganap sa sunod na pag-isyu ng dyaryo. Masaya naman na sumang-ayon si Nooyu at kanya itong sinulat lahat. Lumipas ang kinabukasan ay napunta kay Tori na tila bagong gising ito na patungo na sa kanyang tindahan. Nakita nito ang labas ng kanyang tindahan na maraming tao at nagulat ito kung bakit daw ganoon at anong nangyari. Nang makalapit na si Tori ay nagalit ang mga tao doon dahil kanina pa daw sila naghihintay dito at ang tagal daw nitong buksan ang kanyang tindahan. Habang binubuksan ni Tori ang kanyang tindahan ay humihingi ito ng tawad sa late ng kanyang pagbukas, ang babae na nasa kanyang likuran at nagsabi na ang balita sa dyaryo ay mayroon daw itong mga damit na may halaga na 10 na copper coins. Pagkabukas ni Tori ay binati niya ang kanyang mga customer, ngunit mabilis ang mga itong nagunahan papasok at walang naiwan sa labas. Habang pinagmamasdan niya ang mga mamimili ay labis ang pagkamangha ni Tori dahil first time daw nangyari sa kanyang tindahan ang ganito.
Mangiyak-ngiyak pa itong pinuri ang ating bida dahil sa patalastas sa dyaryo kaya nagkaroon siya ng maraming customer at ang kanyang binayad sa advertise ay talagang sulit na sulit ito. Kaya masigla itong nagsabi na mag-extend siya ng kontrata para sa kanyang patalastas sa dyaryo. Ang ating kwento ay napupunta sa isang karwahe na naglakbay sa loob ng kagubatan. Ito pala ay si Lucy na abala sa pagsusulat ng kanyang mga nobela. Maya-maya pa ay biglang tumigil ang karwahe at sumilip si Lucy na nagtanong kung bakit sila huminto. Sinusundan pa rin daw ba sila ng mga tauhan ng kanyang kapatid? Mabilis naman na nagsabi si Jones na mayroon daw na stock na karwahe sa kanilang daan. Inutusan naman ni Lucy si Jones na puntahan nila ito baka pwede silang makatulong. Tinanong niya pa ito kung ito daw ba ang tamang daan patungo sa Ziyang City. Sumang-ayon naman si Jones sa mga tanong ni Lucy. Pagbaba ni Jones sa kabayo ay sumigaw ito sa mga tao kung kailangan nila ng tulong. Nagulat ang isa dahil nakita nito si Jones na isang orc, ang isa naman ay nagsabi na hindi nila kailangan ng tulong. Nalungkot naman si Jones at muling nagtanong kung ito daw ba ang tamang daan patungo sa Ziyang City. Habang nagbulungan ang dalawang lalaki patungkol sa Ziyang City, nakangiti naman na sumagot ang isang lalaki na ito daw ang tamang daan patungo doon. Sundan daw nila sila kung hindi nila ito alam ang daan dahil patungo din sila doon sa lungsod ng Ziyang City. Seryoso naman na nagpasalamat si Jones sa lalaki. Kaagad naman sinundan ni Jones ang mga karwahe na may dalang mga goods. Sumilip naman si Lucy at masaya itong nagsabi na narinig nito ang bulungan ng dalawang tao kanina na ang gold daw sa Ziyang City ay makikita kahit saan. Bukod pa dyan ay ayon sa mga sinabi ng mga ito ay kung gaano daw ba talaga kaayos ang lungsod ng Ziyang City. Kaya hindi na siya makapaghintay na makita ito. Seryoso naman na nagsabi si Jones na huwag itong mag-expect ng sobra dahil baka madismaya ito. Mabilis naman na lumipas ang mga oras at kaagad nang nakarating sa lungsod sina Lucy, labis itong namangha dahil tama talaga ang mga sabi ng mga tao patungkol sa lungsod na ito. Maayos daw ang plano sa mga daan sa loob ng lungsod, pati ang mga negosyo dito ay maunlad, maging ang mga orc at tao ay nakatira dito ng may kapayapaan. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Lucy dahil ito daw ang kanyang pinapangarap na isang Holy Land. Ngunit biglang may nagtanong sa kanila kung unang pagbisita daw ba nila dito sa lungsod. Mabilis naman naging alerto si Jones at hinarap ang mga taong nagtanong sa kanila. Si Axe pala ito at pinakalma nito si Jones. Nagpakilala siya na isa siyang patrolman dito sa lungsod ng Ziyang City. Kung bagong dating daw sila ay pwede silang mag-check-in sa hotel hindi naman ay sa rental housing. Kung may naging problema sila ay pwede silang magtungo sa guard department upang humingi ng tulong. Nang masabi na ni Axe ang lahat ay nakangiti itong nag-welcome kina Lucy. Nagpasalamat naman si Lucy sa papaalis na si Axe. Habang naglalakad sina Lucy ay napag-usapan nila na ang patrolman daw ay isang orc. Hindi niya alam kung paano nagkakasundo ang management sa lungsod kaya sa kanyang palagay ay ang lungsod na ito ay talagang kakaiba at nakamamangha. Habang kinakaway ni Jones ang kanyang buntot ay sumang-ayon ito sa pahayag ng kanyang prinsesa. Maya-maya ay nakangiti na hinawakan ni Lucy ang buntot ni Jones at nagsabi na hanapin na daw muna nila ang hotel para doon sila mag-check-in. Kinilabutan naman si Jones dahil sa paghawak ni Lucy sa kanyang buntot. Namumula itong tumingin si Jones kay Lucy na pang 28 na beses na nitong hinawakan ang kanyang buntot ngayong buwan na ito. Parang bata naman na lumapit si Lucy kay Jones kung batid daw ba nito na hinahawakan niya ang kanyang buntot sa tuwing tulog ito. Napaatras naman ang nahihiya na si Jones sa pagiging makulit ng kanyang amo. Mabilis nang lumipat ang kwento sa Zuishaw Building, at sa loob nito ay namangha ng lubos si Lucy dahil ayon sa kanyang nabalitaan na ang mga pagkain sa Zuishaw Building ay masasarap, at pagbukas pa nito ng pinto ay maganda daw ang mga dekorasyon ng silid. At habang pinagmamasdan niya ito ay makikita natin na talagang maganda at malinis ang silid. Kaagad nitong kinuha ang menu at namangha ito dahil ang paghatid ng pagkain sa kanilang silid ay nagkahalaga lang ng isang copper coin, na talaga napaka-convenience kung ganon. Maging ang travel guide ay tinuturo ang lokasyon sa bank ng Ushui River. Nanlaki pa ang mga mata nito nang mabasa ang salitang doktor kung sakaling hindi maayos ang kanilang mga pakiramdam. Kaya nagtanong si Lucy kung ang doktor na ito ay katulad din daw ba ito ng witch.
Sumagot naman si Jones na kung ang isang tao ay marunong magpagaling ay pwede itong tawagin na witch o kung ano-ano pa man ang nais itawag nila. Naging malungkot naman si Lucy dahil naalala niya ang kanyang tatay, marami na daw ang tumingin sa sakit ng kanyang tatay na mga witch sa capital, pero wala ni isa ang nakuha na gamutin ng kanyang tatay. Bukod pa dyan ay habang nakarete ang kanyang tatay ay siya naman daw ay ito masaya na namamasyal. Lumapit naman si Jones para damayan ang kanyang prinsesa sa kalungkutan at nagsabi na ang mismong hari ang nagpasya na mamasyal ito kaya huwag daw nitong isipin ang ganoong bagay. Muli pa itong nagsabi na wala pa itong kain ng mga nakaraang araw, kaya pumili na daw ito sa menu kung ano ang nais nitong kainin. Pinunasan naman ni Lucy ang kanyang luha at sumang-ayon sa pahayag ni Jones. Binasa naman ni Lucy isa-isa ang mga pagkain sa menu at muli itong namangha at nagtaka dahil ngayon niya lang daw narinig ang mga ganitong pagkain. Habang kumikislap ang mga mata ni Lucy ay masaya naman na nagsabi si Jones na mag-order sila ng lahat ng nakasulat sa menu, dahil sabi daw nila na lahat masasarap ang mga pagkain dito, tama daw ba? Sumang-ayon naman si Lucy sa pahayag ni Jones at ihahatid nila ito sa kanilang silid at pagod ito sa pagmaneho matapos ang maraming araw. Makalipas ang ilang minuto ay nakatihaya sa kama si Lucy sa sobrang kabusugan at talagang tunay daw ang mga sinabi ni Darlene at Catherine patungkol sa masasarap na pagkain dito. Dumighay naman si Jones sa sobrang kabusugan at nagsabi na tunay na masarap ang mga pagkain, maya-maya pa ay umupo na si Lucy at seryoso na. Nagsabi na habang magpapatunaw sila ng kinain ay kailangan nilang tingnan ang mga magagandang mga tanawin dito sa lungsod, at huwag silang mag-aksaya ng oras dahil mga busog na sila. Nagbuntong hininga naman na sumang-ayon si Jones sa sinabi ng kanyang prinsesa. Nalipat ang kwento at naglakad na sina Lucy sa lungsod at napag-usapan nila ang katalinuhan ng ating bida. Habang hawak nito ang damit ay masaya itong nagsabi na malambot daw ang tela at maganda ang kulay. Nagsabi naman si Jones na bilhin niya daw ito kung gusto niya ang damit. Naging seryoso naman na tumingin si Lucy kay Jones at bahagyang nagsabi na wala silang sapat na pera ngayon kaya magtipid daw muna sila. Nakangiti naman na kinutya ni Jones si Lucy dahil noong nag-order ito ng mga pagkain ay hindi nito nasabi ang patungkol sa pagtitipid. Tila napahiya naman si Lucy sa nabanggit ni Jones at napapikit na lang ito. Kaagad naman na nagsabi si Jones na pwede siyang gumawa ng paraan kung sakaling maubusan sila ng pera. Naging seryoso naman si Lucy at nagsabi kay Jones na hindi na siya ngayon isang prinsesa, kaya huwag na itong mag-aaksaya pa sa pagsunod sa kanya. Ngumiti pa itong nagsabi kay Jones na maraming oportunidad na trabaho ang naghihintay kay Jones dito sa Siang City, kaya unahin na nito ang kanyang sarili at huwag na siya nitong intindihin pa. Sa mga sinabi ni Lucy ay nalungkot itong si Jobs at nagsabi kung tinutulak niya na daw ba siya nito papalayo. Naputol naman ang usapan ng dalawa dahil may narinig si Lucy na pamilyar na boses at kaagad din itong tumingin sa nilalang na kanyang narinig. Nakita nito si Elisa na nagpapaalam sa kanyang kasamahan dahil pupunta muna daw siya sa kastilyo. Narinig ito ni Lucy kaya labis itong nagtaka dahil ang sabi sa kanya ni na Darlene na si Elisa ay nagtrabaho sa bilang isang clerk sa pizzeria, bakit ito pupunta sa kastilyo? Si Jones naman ay tinanong nito si Lucy kung hindi daw ba nito babatiin si Elisa. Nagsabi naman si Lucy na tila si Elisa ay mayroon nais sa kastelya ng lungsod na ito, kaya kailangan muna nila na itago ang tunay niyang pagkakakilanlan hanggang hindi pa nila alam ang tunay na sitwasyon.